For today's video ay for dalapang ang mga person. At eto nga ang aming kaganapan pagdating ko galing sa pagre-renew ng visa. At eto nga ang mga pinamili ni Rappi na pagkain para sa amin ng aking mga alaga. Mayroong 4 na pita bread at ang para sa akin ay ang inihaw na chicken parget na aking paborito. At para naman kay Lola ay beef kebab, yan ang ni-request ni Lola na bilhin ni Rappi. At dahil hindi nga kumakain si Nili ng karne ay french fries ang para sa kanya. Kahit french fries nga lamang ay maligaya na si Nili at syempre hindi mawawala ang vegetable salad. Mayroong pipino at kamatis at 2 klase ng repolyo at meron ding kumus. Dahil mahilig sa gulay ang mga tao dito sa Israel kahit sa mga restaurant ay laging present ang kanilang vegetable salad. 3 nga ang binili ni Rappi at tigigisa kami ng aking mga alaga. Mayroon nga din pa soft drinks at hindi na nga namin binuksan dahil meron din naman kami dito sa bahay na soft drinks. Pagdating ko nga galing agency, si Nili ay tulog. Kaya naman pagdating ko ay nasikaso ko agad si Lola at pinakain ko. At maya-maya nga ay nagising na din si Nili at nagtatanong kung ano daw dala ko at kakain na din daw siya. At binibiro ko nga dyan si Nili at ang sabi ko ay inubos na namin ni Lola ang dala namin pagkain. At eto nga ang pagkain ni Nili, napakasimple lamang pero sarap na dyan si Nili. Hindi nagsasawa kahit araw-araw ay kumain ng gulay. Gusto nga sana ni Nili ay palapel, puro gulay lang din yun na mayroon chickpea ball na inilalagay sa loob ng pita. Ang kaso ay walang palapel doon sa binilhan ni Rappi at puro karne lang ng mga inihaw. Mahilig nga din dito sa Israel ang mga tao sa iba't ibang klase ng inihaw. Mayroon chicken, beef at tupa pero walang pork. Hindi nga sila dito nagtitinda ng lutong karneng baboy dahil bawal yun sa kanila. Hindi lahat ng mga Israeli kumakain ng karneng baboy lalo na ang mga religious. Kaya naman yung mga caregivers na may mga alaga religious na amo ay bawal sila magluto o kumain ng karneng baboy sa bahay ng kanilang mga amo. Kaya naman kapag day off ay doon na lamang bumabawi ang mga caregivers na kumain ng karneng baboy sa kanilang mga plat. At ang karaniwang karne na kinakain dito ng mga tao ay chicken. Buti na nga lamang at hindi religious ang aking mga alaga kaya naman pwede din ako ditong kumain at magluto ng karneng baboy. At si Lola ay kumakain din ng karneng baboy at ang isa sa kanyang paborito na aking niluluto ay ang nilaga. Ayan nga, sumabay na din ako sa pagkain kay Nili at sabi nga ni Lola ay kumain na din daw ako habang mainit pa yung inihaw. Masarap nga kombinasyon ng inihaw na may pita at vegetable salad at kumus. At mabubusog ka din naman talaga kahit walang kanin. Kahit nga mga tao dito sa Israel ay bihira lamang ang kumakain ng kanin. At pati nga mga alaga ko ay hindi rin kumakain ng kanin, hindi katulad nating mga Pinoy na talaga namang umaga, tanghali at hapunan ay may kanin. Rice is life, kaya naman usong-uso din sa Pinas ang only rice. Binibiro ko nga din dyan si Nili at tinatanong ko kung gusto niya ng chicken ay talaga namang aayaw na aayaw. Kahit anong pilit ay talaga namang hindi yan mapapakain ng karne, buti na nga lamang at magaling na si Nili. Dahil noong mga panahon na wala sa kondisyon si Nili ay makakita lamang yan ng karne ay talaga namang pumapalahaw at nag-aatungal. Ayaw niyang makakakita ng kahit anong klase ng karne at akala nga ay papakain sa kanya. Kaya naman kapag bumibili ako dito ng karne noon ay nilalagay ko sa kasulok-sulukan ng freezer nang hindi makita ni Nili. Dahil kapag nakita ni Nili ay tinatapon niya at kahit ako ay ayaw niyang pakainin ng karne dahil masama daw yun sa kalusugan. Pero ngayon na maayos na si Nili at magaling na kahit makakita siya ng karne ay ayos lamang sa kanya. Kita niyo naman at kahit puro gulay lamang palagi ang pagkain ni Nili ay laging simut sarap. At pagkatapos nga kumain ni Nili dyan ay pupunta pa yan sa kwarto ni Lola at makikikain pa ulit. Isa yan sa epekto ng sakit ni Nili, maya't maya ay gusto niyang kumain kahit kakakain pa lamang. Kaya naman kailangan ding kontrolin at bantayan ang pagkain ni Nili at hindi pwedeng pabayaan. At isa din nga sa dahilan kung bakit sinabi ko kay Lola na lagyan ng pinto ang kusina ay para din hindi maya't maya ay kumain si Nili. At kahit nga isang buong cake ay kaya niyang ubusin kapag walang nakakita. At nung wala pang ang pinto ang kusina ay pati nga rep ay aking binabantayan dahil maya't maya ay binubuksan ni Nili. Shoutout time! Shoutout po kay Pinky Santiago ng Guagua, Pampanga. Shoutout po kay Grace Jane Mora ng Catbalogan, Samar. Shoutout po kay Melody Ann Melo ng Batangas City. Shoutout po kay Yolibet Pausal Berano ng Cagayan de Oro City. Shoutout po kay Rodela Joy Omar Sala at belated happy birthday din po sa'yo. Maraming pong salamat sa inyong laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.